Cellbox. Si Margaret Olvega ay napilitang huminto sa pag-aaral matapos maghirap nang malugi ang family business nila. Hirap na hirap siyang mag-apply at tinatanggihan siya ng mga kumpanya dahil wala pa siyang work experience. Isa na rito ang Fulkerson Prime Realty na pagmamay-ari ni Kaiden Fulkerson. Gaya sa iba ay nireject din siya nito. Ngunit laking gulat niya nang alokin siya nito na maging sugar baby. Matutulungan kaya siya ng binata na maibalik ang kaniyang dati na marangyang buhay? Mamahalin kaya siya nito higit pa sa pagiging sugar baby? Kainis naman oh. Tumatagaktak ng pawis ko sa sobrang init. Ganito palang maghanap ng trabaho. Pahirapan. Inabot na ng tanghali sa pag-iikot si Margaret Olvega sa Maynila. Dala ang kanyang resume sa loob ng lumang envelope. Nasa ika-4 na kumpanya na siya ngayon, sa isang insurance company. Pagpasok niya ay sinalubong siya ng malamig na aircon at mabangong amoy ng opisina. Ganito ang gusto kong pasukan na kumpanya. Malamig at mabango. Wika ni Margaret sa sarili pagkapasok niya rito. Sa front desk, isang receptionist ang ngumiti sa kanya. "Good noon, ma'am. Do you have an appointment?" Tanong nito sa kanya. Wala po pero may dala kong resume. Gusto ko sanang mag-apply. Sagot niya habang iniaabot ang envelope. Okay po. Wait lang ha, tawagin ko ang HR namin. Ilang minutong lumipas bago dumating ang isang babae na nakasuot ng corporate attire. Good afternoon. You're here to apply? Tanong ng HR personnel habang tinatanggap ang resume. Opo. Open po ba ang position for office assistant? Let me check your resume first. Saglit na binuksan ng HR ang folder niya at sinuri ang dokumento. Miss Olvega, unfortunately, this position requires at least 2 years of work experience. Pasensya na pero hindi ka pasok sa qualifications. Wala po bang ibang position? Kahit po trainee muna. Tanong ni Margaret, pilit na nagbabaka sakali. Wala rin. Pasensya na talaga. Pero don't give up, okay? I'm sure you'll find something. Nagpasalamat na lang si Margaret kahit mabigat ang loob. Pagkalabas niya ng gusali ay malalim siyang napabuntong hininga. Kaasar naman, pang-4 na rejection ko na ito ngayong araw. Bulong niya sa sarili habang minamasdan ng mga naglalakad na empleyado sa sidewalk. Buti pa sila may trabaho na. Kaya ko pa ba to? Kahit gusto na niyang sumuko, alam niyang kailangan niyang magpatuloy pa, lalo't kailangan niya ng trabaho. Sa isang maliit na karinderya, umorder siya ng isang bote ng tubig at saglit na nagpahinga dahil napapagod na siya sa kalalakad sa gitna ng initan. Nag-a-accept po ba kayo ng credit card? Tanong niya sa tindera. Ma'am, karinderya po ito, hindi convenience store. 15 pesos lang yan. 15 lang to? Oo ma'am, magkano ba sa tingin mo? Sorry, akala ko nasa 100. Nahihiyang ngumiti si Margaret. Habang kumukuha siya ng barya sa bag, napapikit na lang siya nang biglang may narealize. Nag-aalok pala ako ng credit card kung tumatanggap sila dito. Wala naman akong maibibigay. Ina-close ko na nga pala yung account ko. Si Margaret kasi ay dating anak ng mayaman. Ngunit nang malugi ang family business nila, nagkandaletse-letse ang buhay nila. Kaya ngayon ay kailangan niyang makahanap ng trabaho. Ilang sandali lang ay tumuloy na siya sa advertising agency na kalapit lang ng kaninang pinuntahan niya. Ito ang pang-5 kumpanya sa kaniyang listahan. Hi, good afternoon. I'm here to apply. Wika niya. Masiglang iniabot ang resume sa receptionist. Wait lang po ma'am. Sagot ng receptionist bago ito nakipag-usap sa HR gamit ang telepono. Maya-maya'y pinapasok siya sa maliit na meeting room. Magandang hapon. Bati ng isang lalaking HR personnel. Kinuha nito ang resume niya at sinuri ng mabusisi. Miss Olvega, pasensya na pero ang position namin requires at least 3 years of experience. Ganun po ba? Wala na po bang ibang opening? Tanong ni Margaret na pilit tinatago ang lungkot sa boses. Wala talaga. At kung meron man, mas prefer namin ang may work experience na. Baka naman po pwede niyo akong mapagbigyan. Promise po,
Mabilis naman ako matuto with proper guidance. Sorry miss, pero hindi talaga. Isa pa, undergraduate ka pa. Siguro try mong bumalik after 3 years kapag nakagraduate ka na at may 1-year work experience. Baka doon pwede na kitang mapagbigyan. Tumango na lang si Margaret at pilit ngumiti. Okay po, salamat. Pagkalabas niya ng gusali, napaupo siya sa isang bench. Pang-5 rejection ko na to. Bulong niya habang nilalaro ang envelope na parang nawalan na ng silbi. Okay lang to. May natitira pang isang kumpanya sa listahan ko. Last chance ko na to. Kapag hindi pa ako makuha dito, uuwi na lang ako. Matapos ang ilang minutong pagpapahinga, nagdesisyon siyang magtungo sa huling kumpanya sa listahan niya. Pagkarating niya sa harap ng malaking kumpanya ng Fulkerson Prime Realty, bigla siyang natigilan. Grabe! Ito na yata ang pinakamalaki sa pinag-a-applyan ko ngayong araw. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang modernong disenyo ng building. Glass panels ang harapan at malalaking titik ng company name na kulay silver ang nakaukit. Huminga siya ng malalim. Okay Margaret, kaya mo to. Last chance na to, kaya kailangan mo ng galingan. Ngunit matapos niyang sabihin yon ay hindi siya nakagalaw mula sa kinatatayuan. Baka naman hindi ako bagay dito. Nawala na siya ng kumpiyansa sa sarili dahil sa sunod-sunod na rejection. Lahat sila iisa lang ang dahilan. Kesyo undergraduate ako. Kesyo wala pa akong work experience. Ano na lang ang mangyayari sa akin? Kailangan ko ng trabaho lalo pa ngayon na naubos ko ng natitirang savings ko. Naibenta ko na rin ng mga luxury bag ko at mga alahas. I need a freaking job as soon as possible or else baka mapaga akong kunin ni Lord dahil sa gutom. Nakaiisang hakbang pa lang siya sa paglalakad ng natigilan na naman siya. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nanliit ng ganito sa sarili. Dati naman ay nakakapasok siya sa malalaking building na gaya nito nang hindi nakakaramdam ng kaba at hindi iniisip ang perang dala niya dahil kaya niyang bilhin lahat ng gusto niya. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Kaya't nanatili pa siya ng ilang sandali sa harap ng Fulkerson na nagdadalawang isip kung tutuloy ba siya o susuko na lang at uuwing luhaan. Habang nakatayo pa rin si Margaret sa tapat ng kumpanya, hindi niya napansin na kanina pa siya tinitignan ng isang lalaki, kaya lumapit ito sa kanya dahil sa pagtataka. Ma'am, may kailangan po ba kayo rito? Sulpot nito sa harapan niya na ikinabigla ni Margaret. Napatigil siya at napatitig dito. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng asul na polo shirt at itim na pantalon ang lumapit sa kanya. Bagamat simple ang suot nito, halata sa tindig at postura ang pagiging elegante. Bakit po kuya? Pagtataka niya. Kanina pa kasi kita pinagmamasdan. Simula pag-parking ko hanggang ngayon ay nakatayo ka pa rin rito. Nagtataka lang ako. Konti na lang iisipin ko nang may pinaplano kang masama dito sa kumpanya. Ay, ang judgmental oh. Hindi ba pwedeng mag-a-apply sana ako? Kontra ni Margaret. Bahagyang nailang sa presensya nito. Ngumiti naman ng lalaki, kaya napansin niya ang malalim nitong dimples tuwing umingiti. Mag-a-apply ka pala eh. Ba't nandito ka pa sa labas? Pumasok ka na sa loob. Hindi po hiring agency ang sidewalk. Aba, judgmental na nga, piloso pa. Bulong ni Margaret habang umiiwas ng tingin. Ganito kasi yan. Nagdadalawang isip pa po kasi ako kung tutuloy ba o hindi na lang. Bakit naman hindi? Alam mo, mahirap na kung kailan wala na yung oportunidad. Tsaka ka mag-iisip. Gaya ng, what if nag-apply ako? Matanggap kaya ako? What I want to say is, hanggat nandyan ang opportunity, grab lang ng grab. Napaisip naman si Margaret dahil doon, hanggang sa napatango-tango siya. Tama nga po kayo. Salamat po sa encouragement. Dahil dyan mag-a-apply na ako. Tama yung desisyon mo. Mabuti pa. Sumabay ka na sa akin sa loob. Talaga po? Dito ka po ba nagtatrabaho? Tumango lang ang lalaki at ninitian siya. Pagkatapos ay sabay na silang pumasok sa loob. Luis, pakischedule siya for an initial interview. Ilagay sa priority list. Pagkapasok nila sa loob ng lobby, inutusan ng lalaki ang receptionist. Nagtaka naman si Margaret at tinignan ng husto ang lalaki. Sir, bakit po parang ang dali niyong iutos yan? Ano po ba kayo rito? I'm Kaiden Fulkerson, CEO ng kumpanyang ito.
Nanlaki ang mata ni Margaret. Parang hindi siya makapaniwala na ang kanina niya pang kinakausap ay ang mismong CEO. Ikaw po talaga ang CEO? Bakit? Hindi ba ako mukhang CEO? Hindi naman po sa ganun, Sir Kaiden. Pasensya na po. Ang casual niyo lang kasi kaya hindi ganun kahalata. Don't worry. Hindi lang ikaw ang unang nagsabi niyan sa akin. Ako nga po pala si Margaret Olvega, sir. Ang bait niyo naman po at in-entertain niyo pa talaga ako. No worries. Anyway, dito ka muna maghintay. Siguro maupo ka muna dyan sa couch. Ipapatawag na lang kita sa sekretarya ko. Ayos ba yun? Oo naman po, sir. Maghihintay po ako rito. Tahimik na sumunod si Margaret at naupo sa waiting area. Ngunit hindi niya maiwasang lingunin si Kaiden habang naglalakad ito papalayo. Tila may kakaibang karisma ang lalaking yon na hindi niya maipaliwanag. Bukod doon ay hindi niya maiwasang mapangiti dahil unti-unti na siyang nabubuhay ng pag-asa dahil baka itong kumpanya na ang tatapos sa problema niya. Lalo pat napansin niya na mukhang mabait ang CEO dito. Samantala, pagkapasok ni Kaiden sa kanyang opisina, sinalubong siya ng kanyang nakatatandang kapatid na si Caleb. Nakaupo ito sa swivel chair habang naghihintay sa pagdating niya. Kaiden, saan ka galing? Kanina pa kita hinihintay dito. Bulalas nito nang makita siya. Kababalik ko lang galing sa business meeting around Tagaytay. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Wala naman, binibisita lang kita. Hindi na tayo nakakapagkwentuhan kaya naisip kong puntahan ka rito. Come on kuya, I know hindi yan ang dahilan. Nung wala ka pang asawa, hindi ka na makapunta sa akin because of your busy schedules. Ngayon pa kaya na magkakaanak na kayo ni Marjorie? Sabihin mo na ang totoong dahilan bakit ka napunta dito. Kontra ni Kaiden, sabay upo sa couch. Napangiti naman si Caleb sa sinabi niya habang umiiling. Kahit kailan talaga, Kaiden. Pero yun nga, umuwi ka raw sa bahay mamaya for our family dinner. You know naman na kakauwi lang ni Dad from US after his successful surgery. Gusto niyang makita tayong lahat na kumpleto. Sabi ko na nga ba alam mo na ang sagot ko dyan kuya. Besides, busy ako, kaya wala na akong oras para dyan. Kahit hindi ka naman busy, hindi ka talaga interesadong pumunta, right? Natigilan sandali si Kaiden matapos yung sabihin ng kapatid niya. Napabuntong hininga na lang siya, sabay iwas ng tingin. As what I've said, alam mo na ang sagot dyan kuya. Malalim pa rin ba talagang tampo mo kay Dad? Kahit konti ba, hindi mo lang nabawasan? I don't know. Basta sa ngayon, hindi ko pa siya gustong makita. Nilapitan siya ng kaniyang kapatid at hinawakan sa balikat. Nginitian siya nito ng bahagya. Naiintindihan ko yung pinanggagalingan mo, Kaiden. Pero ayaw mo man lang ba na makitang kumpleto tayo? Si Mom, for sure, matutuwa yun ng sobra kapag pumunta ka. Si Kyler sa pagkakatanda ko, last niyong pagkikita ay nung graduation niya pa. Hindi mo man lang ba na-miss ang bunso nating yun? I'm sure, excited yung magkwento sa'yo tungkol sa mga nangyari sa buhay niya at mga na-achieve niya after graduating. Mukhang effective naman ang mga sinabing yun ni Caleb dahil napaisip si Kaiden sa mga bagay na yon. Sige na, please. Isipin mo na lang na pupunta ka ron para sa amin nila Mom. Ang mahalaga yung presence mo. Patuloy nitong pangungumbinsi sa malambing na boses. Fine, panalo ka na. I'll be there kuya. Are you sure? You promise you'll be there for real? Oo na kuya, pupunta na nga Hinila siya ni Caleb palapit dahilan para magbanggaan ang kanilang mga braso at hinawakan siya nito sa ulo para guluhin ang buhok niya. Sabi na nga ba't hindi mo kami matitiis? Anito at mabilis pa siyang hinalikan sa pisngi. Kadiri ka naman kuya. Sige na, umalis ka na rito sa opisina ko. Bumalik ka na sa asawa mo at marami pa akong gagawin. Tumatawa namang nagtungo si Caleb sa pinto. See you later bro, don't be late. Baka mga lansay kami sa gutom kaya hintay sa'yo. Pagkasabi nito noon ay agad na rin itong sinara ang pinto at tuluyan ng umalis. Pagkaalis ng kapatid, siya naman ang naupo sa swivel chair. Malalim na pagbuntong hininga ang muli niyang pinakawalan. Sa kabila ng pangako niyang uuwi para sa dinner, hindi niya mapigilang makaramdam ng kaunting inggit sa kapatid niyang yon. Buti pa si kuya. Masaya na sa piling ng asawa niya. Samantalang ako, ni walang nagugustuhan. Subsub pa sa trabaho hanggang ngayon. Para bang wala na akong ibang ginawang layunin sa buhay, kundi ang magtrabaho.
Reklamo niya sa sarili. Minsan, naiisip din niyang subukang pumasok sa isang seryosong relasyon. Pero sa tuwing ginagawa niya ito, tinatalo siya ng takot na baka hindi niya kayanin ang responsibilidad. Ayaw niyang mag-commit sa isang bagay na hindi niya kayang panindigan. Workaholic ka na nga, commitment phobe ka pa. Pabulong niyang sabi sa sarili, pilit nang umingiti. Napaisip tuloy siya kung kailan siya magiging handa na pumasok sa isang relasyon o kung kailan niya maiisipang mag-settle down. Nang walang makuhang sagot, napahilot siya sa sentido at pilit ibinaling ang isipan sa trabaho. Binuksan niya ang laptop at sinuri ang mga email. Inabala niya ang sarili sa pagsusuri ng mga report at paggawa ng mga schedule para sa susunod na linggo. Pero kahit anong gawin niya, may bahagi sa isip niya na tila bumabalik sa mga tanong niya kanina. Maya-maya sinilip niya ang oras sa relo. Hindi niya namalayan ang oras at 5:00 na pala sa hapon. Naisip niyang umuwi ng maaga para hindi na maghintay sa kanya ng matagal ang kaniyang pamilya. Tumayo na si Kaiden at inayos ang kwelyo ng kaniyang polo. Ngunit habang nililigpit ang mga gamit, bigla niyang naalala ang babaeng kasama niyang pumasok kanina na pinaghintay niya sa lobby. Oo nga pala, may interviewin pa ako. Ano nga ulit ang pangalan nun? Magda? Martha? Oo, Margaret. Bulong niya sa sarili. Kasalanan to ni Kuya Munti ko nang makalimutan yung nag-a-apply. Dahil doon ay kaagad niyang tinawagan si Deborah, ang kanyang sekretarya, gamit ang intercom. Deborah, pakitingnan naman yung aplikanteng pinapasok ko kanina. Naroon pa kaya siya sa lobby? Okay sir, I'll check it po right away. Ano po bang pangalan niya? Sagot ng babae sa kabilang linya. Margaret Olvega. Makalipas ang ilang minuto, pumunta na lang si Deborah sa opisina niya kaysa gamitin ang intercom. Sir Kaiden, naroon pa po siya, pero tulog po. Tulog? Pag-uulit na tanong ni Kaiden at bahagyang napatigil. Opo sir, nakatulog po siya sa waiting area. Mukhang pagod na pagod Sige, salamat Deborah. Pwede ka nang bumalik sa ginagawa mo. Ako nang bahala sa kanya. Utos niya, sabay na silang lumabas ng opisina. Hindi napigilan ni Kaiden ang sarili na makaramdam ng pagkakonsensya. Pagkarating niya sa lobby, napatingin siya sa waiting area. Nakita niya si Margaret na nakasandal sa gilid ng sofa at mahimbing nga itong natutulog. Luis, what happened? Di ba sabi ko, i-schedule mo yung sinama ko ditong babae kanina? Nakatulog tuloy siya sa waiting area kahihintay. I informed you na ilagay siya sa priority list since ako mismong mag-i-interview sa kanya. Baling ni Kaiden sa receptionist. Hala, sorry sir, nawala sa isip ko. Shucks, gisingin ko na lang po ba sir? Tapos pabalikin ko na lang siya bukas. Idadahilan ko na lang po na nabisi ka kaya hindi mo siya mahaharap. Kaagad na umiling si Kaiden. No need, ako nang bahala. Just make sure na hindi na ito mauulit, Luis. Yes po sir, pasensya na po talaga. Naglakad na si Kaiden papunta sa waiting area. Tumayo siya sa tabi nito at hindi niya maiwasang pagmasdan ang maamong mukha ng dalaga. Margaret Olvega. Bulong niya sa sarili. Bahagya siyang napapangiti nang hindi niya namamalayan. Anong meron sa'yo? Why do I feel something different with you? Nag-decide pa ako na ako mismong mag-i-interview sa'yo. At ngayon, pinuntahan pa talaga kita dito. Bakit parang may kakaiba sa'yo? Maingat na tinapik ni Kaiden ang balikat ni Margaret para gisingin ito. Miss Margaret, gising na. Baka malate pa ako sa pupuntahan ko. Sabi nito. Malumanay ngunit may bahid ng pagmamadali. Napabalikwas ng tayo si Margaret. Hindi niya palubos na naiintindihan ang nangyayari. Ha? Anong meron? Ay, sir, ikaw pala. Sorry, nakatulog pala ako. Bulalas niya habang inaayos ang magulo niyang buhok. Pagkatapos noon ay tumalikod siya at inamoy ang sariling hininga at pinupunas-punasan ang paligid ng kaniyang bibig. Mabuti na lang at hindi pa masangsang ang amoy ng bunganga ko at hindi ako naglaway habang tulog. Nakakahiya naman kung nakita niya akong ganun. Pagkausap niya sa kaniyang sarili. Relax, hindi ka naman naglaway. Nakanganga ka nga lang matulog. Nahihiyan na palingong muli si Margaret sa binata matapos yung sabihin nito. Nagkunwari pa siya ng tawa habang kumakamot sa ulo. Ay, narinig mo pala ako, sir. Napangiti si Kaiden.
Mukhang pagod na pagod ka talaga ngayong araw, tama ba? Opo Ang katunayan niyan bago ako pumunta dito sa kumpanya mo, 5 kumpanya nang napuntahan ko para mag-apply. Pero lahat po yun ay rejected ako. Nanliliit niyang tugon. Ganun ba? Kung ganun, halika na. Ihahatid na kita sa inyo. Ayon ang binata sa kanya. Po? Ihahatid mo po ako pa uwi? Ibig sabihin po ba nun hindi niyo rin po ako tatanggapin matapos kong sabihin na 5 beses akong na-reject? Natatarantang tanong ni Margaret. Ready na sana siyang magmakaawa ngunit kaagad na umiling ang binata. Hindi naman ganun ang gagawin ko without even asking or evaluating you first. May pupuntahan din kasi akong family dinner. Kaya naisip ko na isabay na lang kita para sa daan na kita interviewin. Ayos ba yun sa'yo o gusto mong bumalik na lang bukas tapos mahabang pila for application ang dadatnan mo? Siyempre hindi. Kaya sige na nga po sir, sasabay na po ako sa inyo ngayon. Walang patumpik-tumpik niyang pagpayag. Good girl. San ka pala nakatira? Nakangiting tanong ni Kaiden nang sabihin naman ni Margaret ang lugar ay muling napatango ito. Oh really? Sakto. Doon din ang way ng pupuntahan ko. Kaya madadaanan ko ang lugar mo. Dahil wala nang nagawa si Margaret, sumunod siya kay Kaiden palabas ng building. Tinungo nila ang nakaparada sa parking lot na isang itim na SUV. Pinagbuksan pa siya nito ng pintuan sa shotgun seat bago ito sumakay sa driver's seat. Habang nasa sasakyan, saglit na nagkaroon sila ng katahimikan na tila pinapakiramdaman pa nila ang isa't isa. Margaret, para mas maintindihan mo ang kumpanya ko, ipapaliwanag ko muna sa iyo kung ano ang Fulkerson Prime Realty. Panimula ng binata. Tumango siya bilang tugon. Sige po Sir Kaiden. Habang nagmamaneho, nagsimula ng magkuwento si Kaiden. Matapos kong magtapos ng college sa US, nagdesisyon akong bumalik dito sa Pilipinas. 4 na taon nang nakakalipas para itayo ang sarili kong negosyo. Dito nabuo ang Fulkerson Prime Realty. Our company sets the gold standard in luxury real estate investments and high-profile transactions. Over the years, we built a solid reputation by facilitating multi-million-dollar deals na nakatulong sa mga international investors to secure prime properties at para na rin ma-assist ang mga pamilya sa pagpili ng luxury homes na magmamatch sa kanilang mga aspirations. Para sa akin, Fulkerson Prime Realty is not only about profit, it's about making a mark and creating a legacy. Napatingin ng diretso si Margaret kay Kaiden. Ramdam niya ang bigat at halaga ng mga tagumpay nito, kaya naman bahagya siyang ngumiti. Nakaka-inspire po ang mga nagawa niyo Sir Kaiden. Ang hirap magsimula ng negosyo, lalo na sa ganito kalaking industriya. Pero naabot niyo ang ganitong tagumpay. Iba po talagang may malinaw na vision at dedikasyon. Salamat, pero hindi madali ang lahat ng ito. Pinaghirapan ko rin ng sobra. At alam mo kung anong isa kong sikreto? Tanong nito. Saglit siyang tinignan mula sa rearview mirror. Ano po yun? Ang tamang tao. Kailangan ko ng mga empleyado na hindi lang magaling, kundi dedikado rin. Kaya mataas ang standards ko pagdating sa pag-hire ng mga bagong empleyado. Because I don't want the best. I want something unmatched. Paliwanag ni Kaiden na may bahid ng kaseryosohan sa boses nito. Kaya napalunok si Margaret ng sariling laway. Sa mga sinabi nito, tila mas lalo siyang kinabahan sa magiging resulta ng kaniyang application. Okay Margaret, since this is an unusual setup, I'll ask you a few questions habang nasa biyahe tayo. Para na rin hindi masayang ang oras natin pareho. Tumango si Margaret kahit na halatang nag-aalangan pa rin siya. Sige po sir, ano po ang gusto niyong malaman? Bago tayo magsimula doon, pwede mo bang ikwento ng konti ang tungkol sa'yo? Bahagyang huminga ng malalim si Margaret bago sumagot. Ako po si Margaret Olvega, 23 years old. Nakaabot po ako ng 3rd year college pero unfortunately, kinailangan kong huminto sa pag-aaral para magtrabaho due to financial problem. Wala pa po akong formal na work experience. Pero handa po akong matuto at magtrabaho ng mabuti. Tumango naman si Kaiden. Walang ekspresyon ang mukha nito kaya hindi mabasa ni Margaret ang reaksyon nito sa sinabi niya. Thank you for that. So, my first question is, bakit sa tingin mo dapat ka naming tanggapin? Considering na wala kang work experience at undergraduate ka pa. Sir,
Totoo pong wala akong degree at experience, pero mabilis po akong matuto. Kahit anong trabaho po ang ibigay niyo sa akin, gagawin ko po ng maayos at may extra effort. Kailangan ko po ng trabaho para matustusan ang pangangailangan ko, kaya handa po akong magsimula sa pinakamababa. Basta, mabigyan lang ako ng pagkakataon sa kumpanya mo. Natahimik si Kaiden habang nagmamaneho. Pinag-iisipan niya ng husto ang sagot ng dalaga, habang si Margaret naman ay hindi mapakali dahil sa panlalamig ng kaniyang katawan sa kaba. I see, pero as what I've been pertaining earlier, mahigpit ang hiring process namin. Hindi kami basta-basta tumatanggap ng hindi pasok sa qualifications. Opo sir, naintindihan ko po pero sa tingin ko po minsan hindi lang degree o work experience ang sukatan ng kakayahan ng isang tao. Minsan, mas importante ang willingness to learn at ang determinasyon. At yun po ang kaya kong i-offer. Saglit na tumingin si Kaiden sa rear view mirror. Kitang-kita niyang sinseridad sa mata ng dalaga. Ngunit kahit ganon, alam niyang hindi magiging madali ang desisyong ito. Margaret, gusto ko sanang sabihin na okay na. Pero hindi ko pwedeng i-compromise ang standards ng kumpanya ko. Kahit pa gusto ko sanang tulungan ka. Mahinang sabi ni Kaiden. Bumagsak ang balikat ni Margaret sa kaniyang narinig. So, ibig sabihin po ba, hindi mo na ako tatanggapin? Masakit man ito para sa binata pero umiling pa rin ito. Pasensya na, pero for now, hindi ka pasok sa qualification namin. Sir, kahit trainee lang po muna. Hindi po ba pwedeng bigyan niyo ako ng chance kahit 6 months lang? I'll prove to you na kaya ko. Sinubukan pa ni Margaret na kumbinsihin si Kaiden. Napahawak pa siya sa hita nito na agad namang bumaba ang tingin ng binata doon. Huminto si Kaiden sa gilid ng kalsada at humarap sa kanya ng diretsyo. Margaret, gusto ko sanang tulungan ka. Pero ang desisyon kong to ay para rin sa kapakanan ng kumpanya. Ayoko rin sanang bigyan ka ng false hope. Pasensya ka na talaga. Natahimik si Margaret. Wala na siyang maisagot. Sa loob-loob niya, naiintindihan naman niya ang punto ng binata. Pero hindi niya pa rin maiwasang makaramdam ng lungkot. Napatitig naman sa kanya si Kaiden. Bakas sa mukha nito na naguguluhan. Bakit ba ako nasasaktan para sa kanya? In fact, hindi naman ito ang first time na nang-reject ako ng applicant. What's wrong with you, Kaiden? Reklamo ng binata sa sarili. Hindi niya rin maiwasang mapansin ang kagandahang taglay ng dalaga habang nakatingin siya rito. Mula sa makinis nitong balat, ang manipis at mukhang malalambot nitong labi, ang maamong muka, maging ang magandang hubog ng katawan nito ay hindi niya napalagpas. Napailing na lang si Kaiden at napamaang sa sarili kung bakit niya pa napansin yun sa ganitong sitwasyon. Dahil doon ay nagpatuloy na lang siya sa pagmamaneho. Samantalang si Margaret naman ay nanatiling tahimik, kaya't mayat maya siyang tinitignan ni Kaiden sa rearview mirror. Napakagatlabi na lang si Kaiden nang muli niyang maalala ang mga napansin niya sa dalaga kanina. Lalo pa nang muli niyang masilayan ang labi nito na tila nangaakit. Dito na lang po ako sa may kanto, sir. Mabilis na napatingin ng diretso sa kalsada ang binata nang sabihin yun ni Margaret. Pagdating nila sa tapat ng isang iskinita, bumaba na agad siya ng sasakyan. Salamat po sa paghatid sa akin at sa pagbigay ng chance na ma-interview ako, Sir Kaiden. Pasensya na po kung naging abala pa ako sa inyo. I'm sorry sa naging desisyon ko. Ayoko rin kasing maging unfair sa mga naunang applicants na kagaya sa'yo ay na-reject ko rin because of the same reason. Tumango siya at pilit na ngumiti. Naiintindihan ko naman po kayo, sir. Your company, your rules naman po. Thank you. Hindi ko intensyon na sayangin ang oras mo kanina. Lalo't pinaghintay pa kita. Pero kung sakali mang may ibang pagkakataon at mas handa ka na, pwede kang bumalik. Napangiti ng bahagya si Margaret. Wala na po yun sa akin. Salamat na rin po sa pagkakataon. At kahit hindi po ako natanggap, I'm very grateful po dahil in-entertain niyo pa rin ako. Sige po sir, mag-iingat po kayo. Una na ako sa inyo. Alright, I have to go as well. Pinanood muna ni Kaiden si Margaret habang naglalakad ito, papasok sa makipot na iskinita. Hindi niya may paliwanag kung bakit tila naging mabigat ang loob niya sa desisyon, pero alam niyang ginawa niya lang ang tama. Ngunit hindi pa gaanong nakakalayo ang dalaga nang bigla siyang may naisip. Kaya naman, dali-dali siyang lumabas ng sasakyan at hinabol ito. Margaret!
Sigaw niya habang tumatakbo papalapit dito. Napahinto naman si Margaret sa paglalakad at agad na lumingon dito. Kita sa mukha niya ang labis na pagtataka. Sir Kaiden, bakit po? May nakalimutan po ba ako? Huminto si Kaiden sa harapan niya. Saglit na naghabol ng hininga bago nagsalita. Can we talk for a few minutes? May importante lang akong sasabihin sa'yo. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ni Margaret. Sa isip niya, baka nagbago na ang desisyon ng binata at nagkaroon na siya ng pag-asa na baka bibigyan siya nito ng trabaho sa kumpanya. Okay po. Ano po yun? Ngunit sa halip na sagutin siya kaagad, tumingin muna si Kaiden sa paligid. Nang mapansin nitong may mga tao pang naglalakad at merong ilan na nakatingin sa kanya, bahagya nitong hinawakan sa kamay ang dalaga at hinila paalis mula roon. Balik muna tayo sa sasakyan. Mas mabuti nang doon ko na lang sabihin. Nag-aalangan man, tumango si Margaret. Tahimik silang dalawa habang naglalakad pabalik sa sasakyan. Pagkapasok nila, isinara na agad ni Kaiden ang pintuan at pinatay ang makina. Nilingon nito si Margaret na halatang kinakabahan ng dalaga, lalo na't nanatiling seryoso ang mukha ni Kaiden. Sir Kaiden, ano po bang gusto niyong sabihin? Tanong niyang muli. Pilit na itinatago ang kaba sa boses. Margaret, alam kong mahirap ang sitwasyon mo ngayon. Hindi madali ang maghanap ng trabaho, lalo na't wala kang degree o work experience. Tumango si Margaret. Nakayuko ang ulo. Opo sir, alam ko po yun. But I see potential in you. Dagdag ni Kaiden, dahilan para mapaangat siya ng tingin dito. May determination ka, and you're willing to go extra mile. That's admirable. Salamat po sir. Pero ano po bang ibig mong sabihin? Medyo naguguluhan po kasi ako. You know what? May ibang paraan pa para matulungan kita. Panimula ni Kaiden. Diretso ang tingin sa mga mata ng dalaga. Ay, sir, parang ayoko yung iniisip mo. Oo, kailangan na kailangan ko po ng pera ngayon pero hindi po yung dahilan para gumawa ako ng hindi makatao at iligal. What are you talking about? Napangangang tanong ng binata. Umangat pa ang kilay nito. Ay, hindi niyo po ba ako inaalok ng illegal na trabaho? Gaya ng smuggling, illegal trade, unlicensed gambling operation o human trafficking? What? Of course not. Lahat ng trabaho ko, malinis at legal. I don't do any dirty businesses. Oh, chill po tayo sir. Parang masyado namang defensive. Nagkamali lang po ng akala eh. Pigil ni Margaret dito. Ano po bang tinutukoy niyo na ibang paraan? Bahagyang nilapit ni Kaiden ang mukha nito papunta sa kanya kaya't napaatras pa siya ng kaunti. Be my sugar baby. Parang nabingi si Margaret sa kanyang narinig. Nanatili siyang nakatitig kay Kaiden na hindi makapaniwala at nanlalaki ang mga mata. Ano? Sugar what? I want you to be my sugar baby. Pag-ulit ni Kaiden, mas mabagal at mas malinaw. I'll provide for you and for your needs, financially, materially, anything you need. Pero bilang kapalit, I want your companionship and for you to fulfill my needs. Halos hindi makagalaw si Margaret. Pilit niyang iniintindi ang mga sinabi ng binata, pero mas nangingibabaw ang pagkabigla niya. Sir Kaiden, seryoso po ba kayo? Tumango si Kaiden, walang bahid ng pagbibiro sa mukha nito. I am dead serious. This isn't a joke, Margaret. Inaalok kita ng isang bagay na kayang baguhin ang takbo ng buhay mo, kung saan hindi mo na kailangan mag-alala tungkol sa mga rejections o kung paano makakaraos sa pang-araw-araw. I'll make sure you're taken care of. Bakit po ako? Bakit niyo po ako ino-offera ng ganito? I don't know. Basta ang alam ko, you're different and you're special, Margaret. I felt like nalunod ako sa'yo kahit ngayong araw pa lang kita nakilala. Napalunok ang dalaga. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang gusto nang sumabog. At ano naman po ang mga requirements para maging sugar baby? Bahagyang umiti si Kaiden. May halong kapilyuhan ang kaniyang ekspresyon. Simple lang. Mananatili ka sa tabi ko tuwing kailangan kita. Sasamahan mo ako sa mga events, dinners at mga travels. And more importantly, huminto ito sandali. Mas nilapit pa sa kaniyang muka at tinignan siya sa labi. You will fulfill my desires. Namula ang mukha ni Margaret.
sa sinabi ng binata na para siyang inaakit nito. So, basically, parang hindi niya magawang sabihin ng diretso. Like a girlfriend without the emotional attachment, or friends with benefits, or should I say, purely making love without strings attached. Pagpatuloy ni Kaiden na walang alinlangan. Parang ganito po ba? Pagkasabi nun ni Margaret ay bigla na lang niyang hinalikan ng mariinang binata. Mabilis namang nakarecover si Kaiden sa pagkabigla at kagading gumanti ng halik. Nagpatuloy sila sa paghahalikan habang ang kanilang mga kamay ay masyado nang nagiging malikot at kung saan-saang parte na ng kanilang katawan napapadpad. Maya-maya ay naglilipar na lang kung saan sa loob ng sasakyan ang kanilang mga damit. Hudyat na sila'y masyado nang nadadarang sa kakaibang init na bumabalot sa kanila. 10 being the highest. Gaano mo kataas i-rate ang performance ko? Tanong ni Margaret sa kabila ng kaniyang pagod matapos ang mainit nilang tagpong pinagsaluhan. I would say 100. Tugon ni Kaiden habang inaayos sa pagkakabotones ang sinusuot nitong long sleeves. 100? Ibig sabihin nag-enjoy ka at nasarapan? Kasi hindi ko yun in-expect galing sa'yo. So, pasado na ba ako as your sugar baby? Next time, kaya ko pang higitan ng naging performance ko ngayon. Sabi ni Margaret na pilit ngumiti. Hindi niya akalain na darating siya sa ganitong punto, pero hindi na niya sasayangin ang pagkakataon, kaya tatanggapin niya na lang ang tingin niyang kapalaran niya. Yeah, but there's one rule. Dagdag ni Kaiden. Naging seryoso muli ang mukha nito. You can't fall in love with me. This is purely transactional. Walang commitments para walang complications. Ayos na ba yun sa'yo? Napatitig si Margaret kay Kaiden. Sa isang banda, parang napaka-unreal ng sitwasyon. Pero sa kabilang banda rin, alam niyang ito na ang sagot sa lahat ng problema niya. Kapag pumayag ako, sir, paano po ako makakasiguro na hindi niyo ako tatakbuhan bigla kapag nakuha niyo ng gusto niyo o nagsawa na kayo? I'm a man of my word. As long as you fulfill your end of the deal, I'll fulfill mine. Huminga ng malalim si Margaret. Desperasyon, pagod, at ang pangarap na makalaya muli sa hirap ang bumalot sa kaniyang isipan. Alam niyang hindi ito ang pangkaraniwang desisyon. Pero alam din niyang wala na siyang ibang mapagpipilian sa sitwasyon niya ngayon. Sige, pumapayag na ako. Sagot niya. Mahina ngunit buo na ang desisyon. Magsasalita na sana si Kaiden ngunit saglit itong natigilan matapos makatanggap ng tawag. Oh shucks, may family dinner pa pala kami. Late na ako. Sige na, bababa na ako para makaalis ka na rin. Wika niya habang binubuksan ng pinto ng sasakyan. Wait, paano kita makukontak kapag kailangan na kita? Pigil ni Kaiden. Heto, kunin mo na itong isang copy ng resume ko. Nandyan na po ang contact information ko. Kinuha naman yun ng binata at marahan itong napangiti. Alright, see you when I see you. Alis na ako ha. Tumango na lang si Margaret at tuluyan na siyang lumabas ng sasakyan. Pinagmasdan niya lang ang kotse nito habang sa tuluyan na itong mawala sa paningin niya. Kinabukasan habang abala na naghahanda si Margaret ng kanyang simpleng almusal, nagring bigla ang kanyang cellphone. Mabilis niya itong sinagot nang makita ang pangalan ni Kaiden sa screen. Hello, Sir Kaiden? Ang aga mo yatang napatawag. Tanong niya habang kumakain ng tinapay. Good morning. May gagawin ka ba ngayong araw? Tanong ni Kaiden. Seryoso ngunit malambing ang tono. Wala naman po sir. Bakit? May kailangan po ba kayo? Good. Mag-impake ka na. May 3-day business trip ako sa Cebu. At gusto ko na sumama ka sa akin. Kita na lang tayo sa airport mamayang 12:00. Cebu? Kailangan kasama na ako? Nalaglag ang tinapay na nasa bibig ni Margaret. Halatang nagulat siya sa sinabi nito. Yes, you're my sugar baby now, remember? Kasama ka sa mga ganitong lakad ko. And don't worry, may reservation na ako para sa'yo sa parehong hotel na tutuluyan ko. Natigilan si Margaret. Hindi pa rin siya sanay sa ideya ng pagiging sugar baby. Pero naisip niyang ito na ang simula ng bagong yugto ng kaniyang buhay. Opo sir, magpapak na po agad ako. Good.
Huwag kang magpa-late ha. I hate waiting. Paalala ni Kaiden bago nito binaba ang tawag. Kalahating oras sa bago mag-alas 12 nang dumating si Margaret sa airport na may dalang maliit na luggage. Nakita niya agad si Kaiden na nakaupo sa waiting area. Nakasuot ito ng dark blue na blazer. Sir Kaiden, bati niya habang lumalapit. Inangat ni Kaiden ang tingin at saglit siyang tiningnan mula ulo hanggang paa. Good, at least on time ka. Let's go, Margaret. Habang nasa boarding gate, tahimik lang silang dalawa. Si Kaiden ay abala sa pagbabasa ng isang business report habang si Margaret naman ay pasimpleng sinusulyapan ng binata. Ang pogi niya rin talaga. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang detalye ng mukha ni Kaiden. Pero agad niyang niyugyug ang ulo. Ano ba, Margaret? Huwag kang mag-isip ng mga ganyan. Ang isang rule niya ay wala kayong commitment, hindi ba? Huwag kang magpapadala sa mga ganyang kahinaan mo. Pagkarating nila sa Cebu, dumiretso na agad sila sa hotel na kanilang pag-iistayan. Anong number ang room ko? Tanong ni Margaret nang makarating sila sa room ng binata. Room 125. Kaswal na sambit ni Kaiden. Okay, pwedeng pumunta muna ako ron tapos matutulog muna ako kahit 2 oras. Inaantok na talaga ako eh. Sure, tatawagan na lang kita kapag kailangan na kita dito. Ni Kaiden habang nakangiti na itinuturo ang kama. Bastos! Sigaw ni Margaret. Umalis na rin siya at iniwan doon ang binata na nakangiti pa rin at napapailing habang iniisip siya. Maya-maya pagkalipas ng ilang minuto ay bumalik si Margaret. Pansin ang inis sa mukha niya. Oh, why you're here? Akala ko ba matutulog ka? What happened? What happened ka dyan? Pinaghanap mo pa ako ng room eh. Ito na palang room mo ang 125. Akala ko ba nireserve mo rin ako ng room? Napahagikik si Kaiden dahil doon. Oo nga pero hindi ko sinabing mag-isa ka lang. Let's save a space for others. Dadalaw lang tayo kaya hindi na natin pang kailangan magtig-isa. Okay, sabi mo eh. Basta, dito ako sa kama. Wika ni Margaret, sabay tapo ng sarili sa malambot na kama. Napangiti na lang si Kaiden. Iniwan na rin ito sa kwarto ang dalaga at inasikaso agad nito ang schedule ng kanyang meeting. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, bumalik ito sa hotel room nila na halatang bad trip. Oh, anong mukha yan? Bungad niya nang marinig na bumukas muli ang pinto at pumasok doon si Kaiden. Paano ba naman? Cancelled ang meeting. Sayang ang biyahe at pagod sa pagpunta natin dito. Napaupo sa kama si Margaret. Kita niya ang stress sa mukha ng binata. Sir, nandito na rin naman tayo. Bakit hindi na lang tayo maglibot para hindi naman masayang ang trip natin? Napaisip sandali si Kaiden bago tumango. Good idea. Sige magbihis ka na. Hahanap tayo ng magandang pupuntahan dito. Ayan, noted po sir. Magre-ready na ako. Ilang sandali lang na nakalipas ay tuloy na rin silang nakaalis. Unang destinasyon na kanilang pinuntahan ay ang Temple of Lea. Habang naglalakad sa paligid ay hindi maiwasan ni Margaret ang humanga sa lugar. Ang ganda pala talaga dito sir. Ngayon ko lang po ito nakita ng personal. Napatingin si Kaiden sa kanya. Gumuhit ang ngiti sa labi nito. First time mo pala dito, kaya palang saya at ang excited mo. Opo sir, noon pa man ay mahilig na ako mag-travel, pero sa ibang bansa ako pumupunta. Saka ko lang na-realize na dapat nilibot ko muna ang Pinas bago ko diniscover ang ibang bansa. So, nakakapag-travel ka pala before? Ibig sabihin nun ay may kaya ka sa buhay. Pero anong nangyari? Gaya ng sabi mo, you're now struggling financially. Bumuntong hininga si Margaret at tumingin sa malayo. Ay, alam mo siguro ang nangyari sa Olvega Enterprises. Malungkot niyang sabi. Natigilan si Kaiden nang marinig yun. Yes, alam ko yan. If I'm not mistaken, that's the company na nalugi ng sobra due to financial fraud at tax evasion, hindi ba? Nakakulong pa nga ngayon ang CEO. Which is my dad. Yan ang dahilan ba't naghihirap ako ngayon habang si mama ay nowhere to be found matapos ang nangyari. Pag-amin ng dalaga. Sorry for asking too much. Wala yun. Nasanay naman na ako at tanggap ko na rin ang nangyari. You know what? Mag-enjoy na lang tayo. Dahil kasama mo naman ako ngayon. You can travel wherever you want. Sabi ni Kaiden para pagaanin ang mood.
Sinubukan pa nitong ngumiti para mahawa si Margaret. Talaga? Yun po ba ang isa sa mga perks ng pagiging sugar baby ko? Biro niya rin para mapalitan ang lungkot niya. Something like that. So, saan mo gustong pumunta? Sunod pagkatapos dito sa Cebu? Wala pa po akong idea, sir. Pero siguro, gusto ko pong makita ang Chocolate Hills sa Bohol. Noted. I'll arrange that soon. But in one condition. Anong condition naman po, sir? Pagtataka ni Margaret. Ayun mismo. I want you to stop from using po and calling me sir. Kaiden will do. Sus, yun pala eh. Pero ayoko ng Kaiden. Masyadong formal. Ano kayang maganda? Kai na lang kaya, para simple. O kaya, Kaido. Mala Japanese ang vibes. Alam ko na. KD na lang. Ano sa tingin mo? That sounds good and modern. Yun na lang para ikaw lang ang tatawag sa akin ng ganyan. Mukha namang nagustuhan ni Kaiden ang binigay niyang nickname dito. Matapos yon, ay ilang sandali silang dalawa na nagkatitigan. Ang ganda nitong statue, no? Pag-iwas ni Margaret ng tingin, matapos niyang hindi malabanan ang titig ng binata. Yes, ang ganda. Sobrang ganda. Tugon ni Kaiden, pero nanatili pa rin sa kaniyang titig nito, kaya medyo nailang siya nang muli niya itong lingunin. Pagkagaling sa temple, nagtungo naman silang dalawa sa Magellan's Cross. Habang naglalakad papunta dito, sinulya pa ni Margaret si Kaiden, kahit abala ito sa pakikipag-usap sa phone tungkol sa kanseladong meeting. Hindi niya maiwasang mapansin kung gaano ito kaperpekto sa paningin niya. KD, hindi ka ba napapagod o nagsasawa sa ganitong buhay? Tanong ni Margaret nang ibaba nito ang tawag. Napatingin si Kaiden sa kanya, bahagya pang nagulat sa tanong niya. Napapagod, of course. Pero kailangan kong gawin ang trabaho ko. I have goals to achieve and I won't stop until I get there. Hindi ba kayo minsan naghahangad ng simpleng buhay? O di kaya ng break? Yung time para magpahinga at walang iniisip na trabaho. Tipong enjoy lang and have fun. Tumigil si Kaiden sa paglalakad at tumingin ng diretso sa kanya. Sa ngayon, hindi ko muna iniisip yan. Sabi nga nila, missing out on temporary fun to build permanent stability is not a loss. Para naman sa future tong ginagawa ko, kaya hindi makaramdam ako ng pagod. Hindi yun dahilan para sumuko ako o hindi kaya i-trade ang meron ako para sa simpleng buhay. Dahil makukuha ko naman yun balang araw kapag kontento na ako sa mga nagawa ko. Hindi maiwasang mapahanga ni Margaret sa naging sagot nito dahil tama rin naman talaga yon. Bandang hapon, habang naglalakad sila sa Colon Street, napahinto si Kaiden at biglang natigilan sa tapat ng isang tindahan ng mga accessories. Wait here. Utos nito. Nagtaka naman si Margaret pero sumunod na lang siya sa sinabi ng binata. Ilang minuto lang ay bumalik si Kaiden na may dalang isang maliit na kahon at iniabot sa kanya yon. Ano to? Tanong niya habang binubuksan ang kahon. Isang bracelet ang nakita niya, gawa sa silver at may maliit na pendant na hugis bituin. Para sa'yo. Consider it as a welcome gift. Sabi ni Kaiden na mula si Margaret. Thank you. Kahit hindi ako sanay sa ganito. Get used to it dahil mula ngayon, mas marami ka pang matatanggap as my sugar baby. Pagsapit naman ng gabi, nag-dinner sila sa isang seaside restaurant. Habang kumakain, unti-unti nilang napag-uusapan ang personal na buhay naman ni Kaiden. Dito nalaman ni Margaret na mahirap ang naging relasyon ng binata sa kaniyang pamilya, lalo na sa kaniyang ama. Tumanda ito na halos mag-isa lang at malayo sa mga kapatid at mga magulang. I guess, kaya ako rin binuhos ang oras ko sa trabaho dahil mas madaling harapin ang mundo ng negosyo kesa sa mga komplikadong relasyon. Pagtatapos ni Kaiden sa pagkwento. Pero parang nakakatuwang kasama ang mga kapatid mo base sa kwento mo, lalo yung bunso. Kyler ba yon? Oo, tama nga. Kasi yung panganay niyo si Caleb, ang may pinakilalang girlfriend kahit first time lang na-meet. Tawa ng tawa si Margaret habang naiisip yon. Napatawa na lang din si Kaiden. Magkalapit lang ang edad niyo noon ni Kyler. For sure, magkakasundo kayo kapag nakita mo siya. Talaga? Ipakilala mo siya sa akin ha? Gusto ko siyang maging close. Excited na tugon ni Margaret. At ikaw naman, maybe it's time na rin para mag-try ka ng ibang bagay. Hindi lang yung sa negosyo ka lang nakafocus.
Need mo pa rin ng fun kahit paminsan-minsan. Kaya nga siguro may Margaret Olvega sa buhay ko ngayon para turuan akong mag-enjoy, hindi ba? Nagulat si Margaret dahil hindi niya inaasahan yun. Pakiramdam niya'y namula ng husto ang kaniyang pisngi. Grabe ka naman, KD. Parang ang bigat ng responsibilidad ko yun, ha? It is not a responsibility. Let's just say, part ka ng bagong simula ko. Matapos yung sabihin ng binata ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Tila may kakaibang kuryente ang kumonekta sa kanila ng mga sandaling yon. Sa loob ng 3 araw nilang pag-stay sa Cebu, sinulit nilang pagkakataong yon para maglibot-libot pa at enjoyin ang bawat sandali. Dahil dito unti-unti rin nilang nakilala ang isa't isa at mas napapalapit pa ang kanilang mga loob na hindi nila namamalayan. Pagbalik nila sa Maynila, hindi natapos ang mga lakad ni Kaiden kasama si Margaret. Lumipas pa ang mga buwan at tuloy-tuloy ang kanilang pagpunta sa iba't ibang lugar. Mapa Tagaytay, Palawan at kahit sa Baguio para sa mga business trips ng binata. Sa bawat lugar na mapupuntahan nila, mas lalo silang nagiging komportable sa presensya ng isa't isa. Kahit saang malayong lugar sila dalhin ng tadhana, mas naglalapit naman ang kanilang mga puso. Mag-focus ka lang sa kalsada, hindi mo kailangang kabahan. Sabi ni Kaiden habang nakaupo sa passenger seat. Paano kung mabangga ako? Ang bago-bago pa naman ito. Sagot ni Margaret. Nanlalamig siya habang mahigpit na nakakapit sa manibela. Tinuturuan kasi siya ni Kaiden na magmaneho. Napailing si Kaiden at natawa ng mahina. Relax lang, okay? Besides, you're with me. Hindi kita pababayaan. Bahagyang nakampante si Margaret matapos niyang marinig ang paninigurado ng binata. Hindi ka ba tinuruang magmaneho ng tatay mo nun? Kaagad siyang umiling. Hindi may personal driver ako nun. Bahagyang inilapat ni Kaiden ang kamay niya sa kamay ni Margaret na nakahawak sa manibela. Here, I'll guide you. Bawasan mo ang kaba mo. Dahan-dahan lang ang pagliko. Huwag kang masyadong madiin sa preno, okay? Ramdam ni Margaret ang biglang pag-init ng pisngi niya sa haplos ng binata at sa lapit ng mukha nito sa kanya. Hindi pa siya makatingin ng diretso at napalunok na lang. Oh, okay. Sige, KD. Subukan ko. Habang tinutulungan siya nitong magmaneho, hindi maiwasang maglapit lalo ang mga mukha nila. Dahilan para magkatitigan sila ng husto. Tumigil ang mundo ni Margaret sa maikling sandaling yon. Nang umiwas siya ng tingin, nakita niya sa gilid ng kaniyang mata si Kaiden na nakatitig pa rin sa kanya ng may kakaibang ekspresyon. Ah! Babangga tayo! Biglang sigaw ni Margaret. Oh shucks! Nang tumingin si Kaiden sa harapan, ay muntika na nga silang bumangga sa kanto. Mabuti na lang at mabilis niya itong napigilan. Ay, muntika na tayo dun, KD. Parang huminto sa pagtibok yung puso ko ng ilang segundo. Pareho na lang silang natawa matapos yun, hanggang sa muli siyang sumeryoso nang tumitig siya sa binata. Pero salamat dito Binigyan mo na nga ako ng sasakyan. Tinuruan mo pa akong mag-drive. At saka imbis na nagpapahinga ka sana ngayon, sa akin pa naubos ang oras mo. It's okay. Ikaw naman ang pahinga ko. Nawala ang ekspresyon ng mukha ni Margaret dahil sa kanyang narinig. Ha? You are my peace. The one who calms my heart and give me rest, Margaret. With you, I felt contented, loved, and at home. Puno ng sinseridad na pag-amin ng binata. KD, bakit mo sinasabi sa akin to? Hinawakan ni Kaiden ang kamay niya at bahagyang ngumiti. Alam kong nagkaroon tayo ng agreement at alam kong may rule tayo na bawal tayong ma-in-love. Pero sa totoo lang, nahihirapan na akong sundin yun. Halos tumigil ang paghinga ni Margaret. Hindi niya inasahan ang maririnig mula sa binata. Kung kanina'y parang huminto sa pagtibok ang puso niya, ngayon naman ay para siyang mabibingi sa bilis ng pagtibok nito. Anong ibig mong sabihin, KD? Ang ibig kong sabihin, nahulog na ako sa iyo ng tuluyan. Sa lahat ng pagkakataong magkasama tayo, pakiramdam ko'y ako ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Sa bawat lugar na napuntahan at mapupuntahan ko, ikaw lang at ikaw ang pipiliin kong makasama. At sa mga simpleng bagay na ginagawa mo, nahulog ako ng gusto. Kaya hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Mahal kita, Margaret. KD, seryoso ka ba? Akala ko ba? Oo,
Seryosong seryoso ako. Kaya pwede bang baliin na natin ang one rule ko? Kasi gusto kong subukan natin. Bigyan mo sana ng chance ang nararamdaman ko para sa'yo. Let's be together. Kahit trial muna. Trial? Anong klaseng trial? Let's try for 6 months. After nun, kung sa tingin natin ay nag-work, doon tayo magdi-decide kung itutuloy natin. Pero kung hindi, babalik tayo sa dati. Yung ganito. Natigilan si Margaret. Sa lahat ng inaasahan niyang mangyayari sa buhay niya, hindi ito isa sa mga yon. Ngunit nararamdaman niyang totoo ang sinasabi ni Kaiden. At ang totoo, siya rin ay unti-unti nang nahuhulog sa binata. KD, pumapayag ako sa gusto mo. Subukan natin sa loob ng 6 months. Hindi napigilan ni Kaiden ang mapangiti nang marinig yon. Hinawakan yung pisngi ni Margaret at marahang nilapit ang kaniyang muka. Sigurado ka na ba sa 6 months? Pustahan, hindi mo ko kayang iwan kahit pagkatapos ng 6 months. Ako pa talaga? Sino ba sa ating dalawang nakiusap na baliin ang one rule? Biro ni Margaret dahilan para pareho silang matawa. Malay ko ba? Siguro plinano mo talagang mahulog ako sa'yo. Kasi hindi mo kayang wala ako sa buhay mo. At takot kang hindi mo nakikita ang gantong klase ng muka araw-araw. Wow! Ang yabang talaga! Muli silang natawa. Mas malakas kumpara kanina. Hindi na nagsalita pa si Kaiden. Sa halip, tinapos nito ang kanilang usapan sa isang halik na puno ng lambing at pananabik na hindi na makontrol pa. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang magsimula ang kanilang trial relationship, naging mas sweet at malapit palalo sina Kaiden at Margaret sa isa't isa. Halos hindi na sila mapaghiwalay. Mula sa mga dinner dates, long drives at mga simpleng moments na nagdadala ng saya sa kanilang dalawa na hindi nila ipagpapalit sa anumang bagay. KD, parang ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang, iniisip mo pa na may masama akong balak sa kumpanya mo nung nakita mo akong nakatayo sa labas ng matagal. Biro ni Margaret habang nilalagyan ng cream ang kaniyang frappuccino. Nandito sila ngayon sa penthouse ng binata. Napangiti naman si Kaiden habang nakatitig sa dalaga. Oo nga parang kailan lang. Nakanganga ka pa habang natutulog sa waiting area ng kumpanya. Tumawa ng malakas si Margaret at tinapik ang balikat ng binata. Buti na lang talaga naawa ako sa'yo, kundi hindi ka sana magkakaroon ng magandang sugar baby. Sus, pang sabihin mo na love at first sight ka sa akin kaya hindi ka makatanggi. Wow, ang hangin mo talaga. Palagi ka kasing nasa may aircon kaya nahawa ka na ng malala. Sagot ni Margaret dahilan para pareho silang matawa ng malakas. Bawat simpleng sandali na gaya nito, hindi matatawaran ng saya na nararamdaman ng dalawa. Tila hindi na nila gustong matapos ang araw, lalo kung ganito sila kasaya. Margaret, love, nasan ka? Darling, sweetheart, where are you? Excited na sigaw ni Kaiden isang araw habang bumababa ito ng hagdan. Oh, anong nangyari? Nang marinig naman ni Margaret ang binata, dali-dali siyang lumabas ng kusina, hawak pa ang sandok. Tumambad sa kanya ang binata na tanging tuwalya lang ang nakatapi sa bewang nito. May ilang butil pa ng tubig ang tumutulo sa katawan. Katatapos lang maligo. Wala naman, may good news lang ako sa'yo. Diyos ko naman, akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Pinakaba mo ako ron Reklamo ng dalaga. Nakahinga na siya ng maluwag. Ano pala ang good news? May flight tayo bukas. 2-day business trip lang dapat ito. Pero in-extend ko na sa 5 days para makapaglibo tayo. At alam mo ba kung saan? Saan? Sa Bohol. Wow! Oh my God! Good news nga talaga! Napasigaw si Margaret sa nalaman. Akala ko pa naman hindi na tayo makakapunta sa Bohol. Wala ka kasi palaging meeting dun Buti naman meron na ngayon. Salamat KD. Sobrang excited na ako. Napangiti si Kaiden habang pinapanood ang kasiyahan ng dalaga. Yun ang dahilan kung bakit ganito ito kabisi. Gusto nitong gumawa ng oras para sa kanya. Biglang napasinghot si Kaiden nang bigla itong may maamoy. Ba't parang may nasusunog? Hala, yung niluluto ko pala. Teka lang. Mabilis na tumakbo si Margaret pabalik sa kusina. Natawa na lang ulit si Kaiden. Kinabukasan, dumating na sila sa Bohol at dumiretso muna sa hotel kung saan gaganapin ang meeting ni Kaiden. Habang nagtatrabaho ito, si Margaret naman ay naglilibot-libot sa paligid ng hotel.
Pagkatapos ng meeting, agad silang nagtungo sa Panglao Beach para sa dinner. Isang casual dinner lang by the shore. How's the food? Masarap bang pagkain or you want to change? Tanong ni Kaiden para makasiguro na worthy at memorable ang pagstay nila dito. Oo naman, ang sarap nga nitong torta buholana, tapos itong kalamay. Mamaya tikman din natin yung purple ice cream nila dito ah. The best daw yun dito eh. Tugon ni Margaret kahit may laman pa ang bibig niya. Hindi niya kasi mapigilang matuwa ng husto. Pinisil ni Kaiden ang pisngi niya na parang nanggigigil. Ang cute-cute mo talaga. Natawa na lang si Margaret at nagpatuloy lang sa pagkain. Takam na takam at parang hindi nabubusog. Ang pangalawang gabi ay pinalipas ni Kaiden at Margaret sa isang pribadong sasakyan, pangdagat. Naglalayag sila sa kalmadong tubig malapit sa dalampasigan ng Panglao. Ang paligid ngayon ay tahimik na at tanging ang alon at ihip ng hangin ang naririnig ng mga sandaling yon. Naglagay sila ng malinis at malambot na sapin sa sahig ng deck para doon silang dalawa mahiga habang magkahawak ang mga kamay at nakatingala sa mga bituin. Kitang-kita ang saya sa kanilang mga muka. Ganito ang sinabi ko sa iyo, KD. Tahimik, payapa, at malayo sa magulong mundo. Sambit ni Margaret kasabay ang paghiga niya ng patagilid, paharap sa binata. Napangiti si Kaiden. Imbis na tumingin sa kalangitan, nakatutok ang mga mata nito sa dalaga. Basta't kasama kita, kahit gaano pa kaingay at kagulo ang mundo, magiging masaya at kontento ako. Sagot nito, habang inilalagay ang kaliwang kamay sa ilalim ng ulo. Ang corny mo ngayon, KD, hindi bagay sa'yo. Natatawang kontra ni Margaret. Bakit naman? Seryoso naman ako. Masasabi mo lang na hindi ako nagsasabi ng totoo kapag kaya mo nang bilangin ang lahat ng bituin. Sino naman ang magbibilang niyan? Hindi pa naman ako nasisiraan ng ulo para gawin yun. Nasundan yun ang kanilang mga tawa. Ngunit matapos yun ay pareho silang binalot ng katahimikan. Lovey. Basag ni Kaiden sa gitna ng katahimikan. Ungol ni Margaret. Hindi inaalis ang tingin sa mga bituin. I love you. Pumaling si Margaret dito, bahagyang namumulang pisngi niya. I love you too, KD. Tumitig si Kaiden sa kanya, lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay niya at marahan itong hinalik-halikan. Ikaw ang pinakatotoo at pinakamagandang nangyari sa buhay ko, Margaret. Hindi niya napigilan ang kilig at napangiti siya ng husto. Bigla namang kinuha ni Kaiden ang cellphone nito hanggang sa marinig ni Margaret na nagpatugtog ito ng nakakakilig na musika. Ganitong-ganito ang tugtugin ng mga taong in love. Tumayo bigla si Kaiden at iniabot ang kamay niya. Halika, sumayaw tayo. Napapailing at natatawang inabot ni Margaret ang kamay ni Kaiden. Ayaw niyang sirain ang moment kaya madali siyang napapayag. Hinila siya ng binata patayo at marahang ipinatong ang isa niyang kamay sa bewang ni Margaret habang ang isa ay mahigpit na hinawakan ang kaniyang kamay. Dahan-dahan silang nagsayaw kasabay ng musika habang nasa ilalim ng kumikislap na mga bituin. A moment like this is so perfect, isn't it? Tanong ni Kaiden habang nakatitig sa kaniyang mga mata. Masyadong perpekto, KD. Hindi ko nga alam kung deserve ko bang ganito. Natatawang tugon ni Margaret. You deserve nothing but genuine love, happiness, and every moment like this. Kontra ng binata. Kahit papano, alam niya sa puso niyang tama si Kaiden. Ang simpleng ganito sa ilalim ng kalangitan at sa gitna ng dagat ay isa sa pinakamagandang sandali ng kanilang buhay. Habang sumasayaw, unti-unting lumapit si Kaiden kay Margaret. Muli nilang pinagtagpo ang kanilang mga mata bago nito dahan-dahang inilapat ang labi sa dalaga. Isang halik na puno ng pagmamahal ang iniwan nito. Ngunit hindi naging sapat ang isang halik na yon. Pinaulanan siya ng halik ng binata mula sa kaniyang labi, patungo sa kaniyang pisngi, sa mga tenga, sa leeg, hanggang sa marating nito ang balikat niya. I love your red dress, but you won't be needing it any longer. Bulong ni Kaiden sa may tenga niya. Sa isang iglap lang, dumulas ang kaniyang suot na dress pababa sa kaniyang katawan hanggang sa malaglag ito sa sahig.
Matapos yon ang huling natatandaan na lang ni Margaret ay paulit-ulit siyang inangkin ng binata ng buong gabing yon na hindi niya naman tinutulan. Nang ikatlong araw nila rito sa Bohol, maagang ginising ni Kaiden ang dalaga. "Good morning, Lovey." Sambit ng binata sabay halik sa labi ni Margaret. "Good morning to KD." Tugon ni Margaret. Halata pang antok sa boses niya habang kinukusot-kusot ang mga mata. "Breakfast is ready. Bumangon ka na dyan." Pagkasabi nun ni Kaiden ay muli na naman siyang hinalikan nito. "Ano ba? Kiss ka ng kiss hindi pa nga ako nagtutoothbrush." Kontra niya habang tinatakpan ang mukha nito dahil akman na naman siyang hahalikan. "I don't mind. I would love showering you with kisses every morning." Mabilis na inalis ni Kaiden ang kamay niyang nakaharang sa mukha nito at muli siya nitong ninakawan ng halik. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na lang sa labi. Pinaulnan din siya nito ng halik kung saang-saang parte ng kanyang mukha at leeg. Kaya tawa ng tawa si Margaret dahil sa kiliti. "Kainis ka naman eh. Pwede bang mamaya na? Pinagod mo ako kagabi." "Hindi naman masyado ha. 2 rounds lang yun. Nung nakaraan nga naka-6 tayo. Pero maaga pa tayong gumising nun. Kinabukas." Natigilan ito nang takpa ni Margaret ang bibig. "Ang ingay mo. Paano kapag may makarinig sa atin?" "Tayong 2 lang naman ang tao dito. Kahit mag-ingay pa tayo gaya kagabi. Habang sarap na sarap kang binabanggit ang pangalan ko. Walang makakarinig sa atin." "Sira? Paano kung may multo pala ditong nakatira? Ano na lang ang sasabihin niya kapag nakita tayo?" Napahagikik na lang ang binata sa sinabi niya habang pinipisil nito ang magkabila niyang pisngi. "Ang tigas talaga ng ulo mo. Sige na, bangon ka na dyan. Oras na para makita mo ang Chocolate Hills." Mabilis na napabalikwa si Margaret sa pagkakahiga. "Oo nga pala, hindi mo kagad sinabi. Sana kanina pa ako bumangon." Sigaw niya habang nagmamadaling pumunta sa banyo. Naiwan si Kaiden na napapailing na lang. Hindi nito namalayang nakangiti na pala siya ng mag-isa. "You never fail to bring a smile to my lips every single day." Bulong nito habang nasa isip ang dalaga. 2 oras ang lumipas bago sila nakarating sa Carmen viewing deck. Dahil hindi sila pwedeng umakyat ng direkta sa Chocolate Hills. Dito na lang nila napiling pumunta kung saan mula rito ay tanawang jaw-dropping, breathtaking at panoramic view nito. "Yes! Finally! Matagal ko nang gustong makita to. Tapos ngayon, tanaw ko na ng ganito kalapit. Such a dream come true. Tapos ikaw pa ang kasama ko." Masayang sambit ng dalaga at parang nanunubig pa ang kanyang mga mata. "It's such an honor to watch this kind of beautiful masterpiece. Too close like this." Tugon ni Kaiden. Ngunit sa kanya ito nakatitig. Maya-maya napansin ni Margaret na tila seryosong ekspresyon ni Kaiden. "Anong nasa isip mo, KD? Bakit parang ang lalim yata masyado niyan?" "Margaret, may gusto kong sabihin sa'yo." Hinawakan ni Kaiden ang kamay niya at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ano yun?" "Nakalimutan mo bang ngayon ang huling araw ng 6-month trial relationship natin?" Tanong ng binata. Napatigil si Margaret at bahagyang nanlaki ang mga mata. "Talaga? Naka 6 months na pala tayo ngayon? Hindi ko napansin. Ang bilis talaga ng panahon." "Exactly. Hindi ko rin napansin. Kasi, sa totoo lang, hindi na mahalaga sa akin ang mga araw. Ang mahalaga sa akin, masaya ako sa tuwing magkasama tayo." "So, ano na pala ang plano natin? Ito na nga pala ang time para mag-decide tayo." "Ikaw, ano bang desisyon mo? Kasi ako, gusto ko na sana na gawin na nating official ang lahat sa atin. Sa totoo lang, hindi ko na gustong isipin na trial relationship lang ang pinagsamahan natin. Dahil lahat ng yun ay totoo para sa akin. Lahat ng masasayang araw, lahat ng pinakita ko sa'yo, lahat ng yun ay galing mismo sa puso ko." Mahabang pahayag ng binata sa kanyang tunay na nararamdaman. Natahimik si Margaret sa sinabi ni Kaiden. Ramdam niya ang tapat na intensyon nito sa kanya. "KD, sigurado ka ba? Wala nang bawian?" Hindi ko babawiin yun. Ikaw lang ang gusto ko, Margaret. At gusto kong malaman mo na siguradong sigurado ako pagdating sa'yo." Ngumiti ng malaki si Margaret. "Kung ganon, sige. Let's make it official. Wala nang kasunduan. Wala nang expiration date. Tayo na talaga, KD."
Hindi napigilan ni Kaiden ang mapangiti at agad siyang niyakap. Thank you, Lovey. I promise you that this is the best decision you've ever made. I really hope you're right. I can't wait to see what comes next. Puno ng pag-asang tugon ni Margaret. Habang magkahawak kamay at magkasama silang nakatingin sa Chocolate Hills, naramdaman nilang dalawa na ito na ang simula ng tunay na kaligayahan sa kanilang buhay. Wala ng alinlangan, wala ng limitasyon, at umaasang wala ng hangganan. Simula nang naging opisyal sila, wala ng araw na lumipas na hindi pinadama ni Kaiden kay Margaret kung gaano niya ito kamahal. Ang dating lalaking takot sa commitment, ngayon ay walang ibang nais kundi ang makasama ito sa bawat segundo ng kaniyang buhay. Sa bawat yakap, sa bawat halik, at sa bawat I love you na binibigkas niya. Alam ni Margaret na siya lang at siya na nga. Sa loob ng 2 taon, walang pagsisisi, walang alinlangan, at tanging pagmamahal lamang ang pinili at tiniyak nila para sa isa't isa. Nang sa wakas ay tumayo sila sa harap ng altar, mas pinagtibay nilang pangakong walang makakasira. At 1 taon matapos silang ikasal, dumating ang bunga ng kanilang pagmamahalan, ang kanilang anak na si Alab. Sa unang paghawak pa lang ni Kaiden dito, alam niyang may isa na naman siyang pag-ibig na ipaglalaban. At tulad ng pangalan ng kanilang anak, ang pagmamahal nila ay patuloy na nag-aalab. Umaasang ito'y panghabang buhay na hindi manghihina. Pinatunayan ang kwento ni Kaiden at Margaret na hindi lahat ng panimula ay may tiyak na direksyon. Ngunit sa tamang tao, ang landas ay kusang lilinaw. Ang isang kasunduang walang kasiguruhan ay nauwi sa isang pagmamahalang hindi na kailanman nawala. Si Margaret na minsang nalugmok sa buhay ay hindi nawala ng pag-asa. Natutong bumangon at ipaglaban hindi lang ang kanyang buhay, kundi ang lalaking hindi niya inakalang mamahalin siya ng buo. Samantalang si Kaiden, na dating naniniwalang trabaho lang ang mahalaga sa buhay, ay natutong magpahinga, mag-enjoy at pahalagahan ng mundo sa labas ng kumpanya. Si Margaret ang nagturo sa kanya na minsan kailangan nating huminto, mag-explore at hayaang maramdaman ang totoong saya. Dahil hindi lang negosyo ang kayang magbigay ng fulfillment sa buhay, kundi pati ang pag-ibig at mga alaala na hindi kayang bilhin ng pera. Ang kwento nila ay isang paalala na minsan ang pag-ibig ay hindi palaging nagsisimula sa perpektong paraan. Pero kung ito ay totoo, walang hadlang na hindi kayang lampasan. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.